Kung gusto mong gumawa ng fusion reactor, 10 taon na ang nakalipas. Simple lang ang lohika. Gawin mo itong sobrang laki. Mas malaki ang makina, mas malaki ang plasma volume, mas madaling mako-confine ang mainit na gas ng matagal para magtuloy-tuloy ang fusion. Dahil dito, naglaan ng mundo ng bilyon-bilyong pondo sa ITER, isang proyektong may construction platform na kasinlaki ng 60 soccer fields, na halos kasukat daw ng 60 American football fields, pero di ako sigurado. May grupo mula MIT na nagtanong, paano kung hindi laki ang sagot at may iba tayong gawin? Ang panukala nila ay isang makinang tinawag na Spark na kasing laki ng isang kwarto. Sinasabi nila na kaya ng makinang ito makuha ang net energy mula sa fusion, bagay na di pa nagagawa ng malaking ITER. Parang halos katawa-tawa. Sabi ng mga modelo ng fusion sa loob ng dekada, kailangan ng matinding magnetic field, mahabang supercooled na coil at matibay na panangga. Pero wala ang mga kalokohan sa Spark. Maliit, mabilis gawin at posibleng gumana. Nasa mga magnet na gamit nila ang sikreto. Bagong henerasyon ng matitibay na high temperature conductors na nagpapaliit sa fusion reactor nang hindi binabago ang pisika nito. Kung tama ang MIT, maaring magbigay liwanag ang maliit na makinang ito sa landas na magpapaluma sa ITER bago pa ito mapagana. Yan ang tinatayaan ng MIT team. Mukhang madali ang fusion kapag binanggit. Pagsamahin lang ang dalawang magaan na atomo, madalas hydrogen, banggain ng malakas at lalabas ang enerhiya. Ito rin ang prosesong nagpapagana sa araw na parang tula. Isipin mong makalika ng maliit na bituin sa mundo. Sa totoo lang, malaki ang kalamangan ng mga bituin dahil sa malakas nilang gravity, gawa ng laki nila. May sapat silang gravity para pisilin ang materya sa milyon-milyong presyon hanggang magsanib na lang ang mga atomo. Wala tayong sapat na puwersa, kaya kailangan mandaya gamit ang sobrang init para makuha ang gusto nating resulta. At pinag-uusapan natin dito ay mga 100 milyong degree Celsius. 6 na beses itong mas mainit kaysa sa core ng araw. At kapag sinubukan mong ikulong ang isang bagay na kasing init niyan sa isang makinang gawa sa bakal, parang sinusubukan mong hawakan ang gulaman sa loob ng kulungang gawa sa mga rubber band. Gusto nitong lumabas sa lahat ng direksyon. Kaya nakaisip ang mga pisiko ng paraan. Malalakas na magnet ang nagpapaikot at kumukulong sa plasma, isang sabaw ng overcharged na particles sa hugis na hindi sumasayad sa pader. Mas malaki ang reaktor, mas matagal matatag ang plasma. Diyan pumapasok ang mga batas at pamantayan. Para itong recipe ng fusion na nangangailangan ng 3 sangkap sa tamang balanse, temperatura, densidad at oras ng pagkakakulong. Pwede mong taasan ng alinman dito para gumana ang fusion, pero kung maikli ang oras ng pagkakakulong, kailangan palakasin ng 2 pa. Kaya dekada ng ginagawa, ang solusyon ay gawing malaki ang mga reaktor. Doon tayo nauwi sa ITER, isang dambuhalang tokamak na hugis donut na binubuo sa timog ng Pransya. Mahigit 30 metro ang taas nito, kasinbigat ng 3 Eiffel Tower at magiging isa sa pinakakomplikadong makinang nagawa. Mas mataas ang tsansa maabot ang break-even point kapag mas malaki ang volume at mas mahaba ang tagal ng pagkakakulong dahil mas maraming enerhiya ang nailalabas ng fusion kaysa kinukuha. Pero ang totoo, habang lumalaki ang mga fusion device, mas bumabagal din sila, mas nagiging mahal at mas mahirap gawin. Ang mga proyektong may 5 taong plano ay umaabot na ng 30 taon nang walang tiyak na pagtatapos. Ang kasaysayan ng fusion ay tila paulit-ulit na siklo ng pag-asa at pagkadismaya. Noong 1950 sinubukan ang Z-pinch devices para i-compress ang plasma gamit ang electric current. Nagbigay ito ng sigla, ngunit nagdulot din ng instability. Ang plasma ay pumipilipit, kumikinek at tumatakas na sumisira sa confinement. Sumunod ang tokamaks na inimbento ng mga Soviet noong 1960s. Nagbigay ang mga toroidal na makina ng konkretong base para sa siyentepiko at noong 1970 sinakala ng marami na nasa 30 taon na lang ang layo ng practical na fusion. Noong dekada 90, 30 taon pa rin ang pagitan. Pagsapit ng 2000 at 10 pareho pa rin ang kwento. Palaging biro na ang fusion ay 30 taon pa raw kahit kailan itanong. Makikita mo kung bakit. Lalong lumaki, bumigat at naging mas mahal ang fusion reactor pero hindi rin naging mas madali ang pisika. Ang mapanatiling matatag ang plasma na ilang segundo ay isa ng tagumpay. Pero ang mapanatili itong tumatakbo ng kusa, doon talaga nagkakaproblema. Nitong nakaraang dekada, imbes na sukatin kung gaano kalaki ang kailangan para kontrolin ang plasma, may ilang siyentipiko na nagtanong, paano kung gawing mas maliit ito? Sa unang tingin, mukhang inosente ang tanong. Parang sinasabi mong pwedeng gawing jet engine ang hairdryer pero hindi ito kasing wild gaya ng tulog nito.
Ang susi ay mga magnet, lalo na ang bagong high-temperature superconductors na kayang magdala ng malaking kuryente nang walang resistensya. Ang tradisyonal na superconducting magnets tulad ng ginagamit ng ITER ay kailangang palamigin gamit ang liquid helium at limitado lang ang lakas ng magnetic field na kaya nilang gawin, mga nasa 11 o 12 Tesla lang. Ang mga bago na gawa sa rare earth barium copper oxide o REBCO tape ay kayang lampasan yon higit pa sa 20 Tesla sa ilang mga kaso. Hindi maliit ang pagbuti nyon. Sa fusion physics, malaki ang epekto ng magnetic field. Dahil ang energy confinement ay sumusunod sa ika-4 na power ng magnetic field, ang pagdodoble ng field ay maaaring gawing 16 beses na mas epesyente ang reaktor. Kaya bigla, makukuha mo ang parehong kondisyon sa makinang kalahati ang laki. Doon ipinanganak si Spark, napagpasya ng MIT at ng startup spin-off nito na Commonwealth Fusion Systems na kung kayang gumawa ng mas malalakas na magnet, posible ring lumika ng mas maliliit na reaktor. Di mo kailangan ng $50 bilyong na proyekto para makarating doon. Mas maliit ang ibig sabihin ay mas mabilis itayo, mas mura at madaling itest at ulitin. Ito ang binaligtad na pag-iisip tungkol sa fusion at yan ang nakakatuwa kay Spark. Hindi ito bagong konsepto sa pisika o himalang material. Isa itong pananaw sa engineering na sumasalungat sa matagal ng paniniwala tungkol sa laki. Ang pagsubok na nagbukas ng bagong landas. Noong Setyembre 5, 2021 sa Albany Street, Cambridge, nagtagumpay ang mga siyentipiko matapos ang 5 taon ng pagpipino ng REBCO tape sa mga coil na kayang tiisin ang stress na kayang durugin ang bakal. Kita mo, ang 20 Tesla magnet ay mas kontrol kaysa lakas. Kung sobrang bilis ang kuryente, masusunog ang material. Ang pagsusulit nila ay balanse ng pisika at inhinyerya at ang pagkabigo ay ibig sabihin hindi makakamit ang pinakamaliit na arko. Sa umagang iyon sa control room, unti-unting tinaasan ng mga ininyero ang kuryente. Habang lumalakas ang ingay ng magnet, minonitor ng mga instrumento ang temperatura, panginginig, voltahe at senyales ng kawalang stabilidad. Pagkatapos, nangyari ito, lumampas sa 20 Tesla ang readout. Sabi ni Dennis White, direktor ng PSFC, nang maabot nilang milestone, ramdam mong nagbago ang hinaharap. Hindi siya nagmamalabis. Ito ang pinakamalakas na magnet ng ganitong uri. Kayang paliitin ang reaktor ng 10 beses habang pareho ang confinement performance. Tandaan mo ang kahalagahan ng sandaling ito. Sa 70 taon, ang pangunahing hadlang ng fusion ay hindi theoretical dahil alam natin ang mga equation at sapat ang ating kaalaman sa paggalaw ng plasma para may modelo ito. Wala tayong kakayahang bumuo ng compact at epesyenteng sistema para maging practical. Kaya naging malaking tagumpay ang pagsubok na ito, pinatunayan nito ang posible ang dating imposibleng ma-engineer. Ginawa ng koponan ang magnet na ito bilang isang module para sa toroidal set ng Spark. Bawat likaw ay gawa mula sa daan-daang patong ng REBCO tape, mahigpit na iniikot at pinalamig gamit ang supercritical helium. Pagkatapos ng pagsubok, nanatili ang magnet sa buong lakas ng field at hindi nag-quench, kaya nagbukas ng bagong posibilidad sa fusion. Tulad ng inaasahan, dumating ang mga mamumuhunan. Sa loob lamang ng ilang buwan, nakalikom ang Commonwealth Fusion Systems na mahigit $1.8 bilyong na bagong pondo, isa sa pinakamalalaking pribadong pamumuhunan sa kasaysayan ng enerhiya mula sa mga taga-suporta tulad ni Bill Gates, Google at ilang malalaking kumpanya ng enerhiya. Para mailagay sa tamang perspektibo ang kanilang nagawa, isipin mo na lang kung kaya mong gumawa ng particle accelerator na kasing laki ng LHC at itayo ito sa isang campus lang, o kaya isang supercomputer na gumagamit ng parehong pisika pero kasya sa isang mesa. Ganiyan ang pagbabago ng pananaw na tinutukoy natin at alam ito ng mga siyentipiko. Kahit ang mga kritiko ng mga pribadong fusion na kumpanya, mga taong naglaan ng kanilang karera sa pagtatrabaho sa ITER ay umamin na ito ay isang tunay na tagumpay. Ang dating debate kung kayang makipagsabayan ng mas maliliit na high field reactor sa malalaki ay nagkaroon na ngayon ng experimental na datos na sumusuporta rito. May isa pang aspeto sa kwentong ito na di laging napapansin. Hindi lang tungkol sa REBCO o engineering ang tagumpay. Tungkol ito sa kultura. Ang Spark team ay may mananaliksik mula MIT at inhinyero mula pribadong sektor, isang hybrid model na parang SpaceX kaysa universidad na laboratorio. Mabilis silang nag-eksperimento, tahimik tumanggap ng pagkabigo at hindi naghihintay ng boto sa mga international na komite bago kumilos. Pananaliksik ito sa fusion na walang burokrasya na nagpapakitang kaya ng maliliit at nakatutok na grupo makipagsabayan sa $1 bilyong na internasyonal na proyekto. Bahagi iyan ang dahilan kung bakit halos magdamag na nagbago ang momentum ng industriya. Para kay White at sa kanyang grupo, nagsisimula pa lang sila sa trabaho nila. Hindi sila matagal nagdiwang dahil unang hakbang pa lang ang 20 Tesla coil na iyon.
Ang susunod na hamon ay gamitin ito para buuin ang spark, pagdugtungin ang mga magnet sa toroidal na ayos at obserbahan kung kikilos ang plasma gaya ng hinulaan ng mga modelo. Ang makinang sumusubok na baguhin ang larangan ng fusion. Ang spark na pinaikling small as possible, affordable, robust, compact ay sagot ng MIT at Commonwealth Fusion Systems sa 70 taon ng pagkadismaya. Sa papel, tokamak ito tulad ng ITER, pero sa aktual, magkaiba talaga ang pilosopya nila. Imbes na gawing perpektong makina, layunin ng Spark na bumuo ng pinakamaliit na makinang kayang gumana. Ang sentrong silid ng Spark, isang donut na may plasma, ay may taas na 3 metro at plasma tube radius na 1.85 metro. Ihambing mo yan sa 6.2 metrong radius at 30 metrong taas ng ITER, makikita mo agad ang pagkakaiba. Kasya ang Spark sa assembly hall ng ITER na may sobrang espasyo pa. Kahit magkaiba ng laki, doble ang lakas ng magnetic field ng Spark. Ang 18 high-temperature superconducting HDS coils mula Repco Tape ay gagawa ng magnetic fields na lampas 20 Tesla, sapat para pisilin ang plasma sa presyong daan-daang milyong beses sa atmosfera ng mundo. Ang layunin ay makamit ang fusion energy gain factor o Q na mas mataas sa isa. Ang ibig sabihin nito ay mas maraming enerhiya ang nagagawa sa fusion reactions kaysa sa enerhiyang konsumo ng makina para mapanatili ito. Ang disenyo ng Spark ay naglalayong makamit ang Q10 o 10 beses na mas maraming enerhiya ang may lalabas kaysa sa ginagamit. Para mailagay sa tamang perspektibo, ang pinakamagagaling na tokamak sa kasaysayan tulad ng Jet sa UK ay nakamit lamang ang Q ng mga 0.67. Ang ITER ay target ang Q10 sa kalagitnaan ng 2030s, habang layunin ng Spark na makamit ito bago matapos ang dekada. Hindi agad magkakaroon ng planta ng kuryente dahil demonstration device lang ang Spark. Dinisenyo ito para patunayan na posible ang compact at high-field fusion. Ang susunod na hakbang ay ang ARK, mas malaking bersyon na konektado sa grid at kayang gumawa ng halos 200 megawatts ng kuryente. Gagamitin ng ARC ang magnet ng Spark, pero magdadagdag na mga sistemang kukuha ng init, paandar ng turbina at supply ng kuryente sa grid. Kapansin-pansin ang praktikal na plano. Sa halip na isang malaking hakbang, 2 maingat na hakbang ang ginagawa ng MIT at CFS. Patunayan muna na uubra ang physics nito bago palakihin para maging planta ng kuryente. Mabilis nilang ginawa ito. Nagsimula ang Spark construction noong 2023 sa Devens, Massachusetts, isang industrial na lugar 1 oras mula Boston. Plano tapusin ang pagbuo sa 2025 makuha ang unang plasma sa 2026 at magpakita ng net energy demo pagkatapos. Kung mangyari yon, posibleng maungusan ng Spark ang ITER sa breakaway ng halos 1 dekada at mas murang gastos. Ang ITER ay ang pinakamalaking kolaborasyong siyentipiko sa mundo. Binubuo ng 35 bansa at nagkakahalaga ng mahigit 50 bilyong dolyar. Mas mababa sa 3 bilyon ang budget ng Spark, karamihan galing sa pribadong mamumuhunan. Technical, ang Spark ay isang tokamak, isang toroidal na silid na humuhubog at kumukulong ng plasma gamit ang pinagsamang magnetic field. Toroidal mula sa pangunahing coil at poloidal mula sa auxiliary system. Ngunit karamihan dito ay muling pinag-isipan. Ang mga magnet nito ay modular, ibig sabihin, bawat coil ay maaring tanggalin o palitan ng hindi kinakailangang buwagin ang buong reaktor, isang maliit pero makabagong tampok na maaaring magtipid ng taon sa maintenance. Pinadali ang cooling system dahil ang HDS na materyales ay gumagana sa mas mataas na temperatura, mga 20 Kelvin, kaya pwedeng gumamit ng supercritical helium. Mas madaan at compact ang estruktura, kaya mas mabilis may tayo ang susunod na bersyon, posibleng mass produce pa. Mga hadlang sa hinaharap. Sa kabila ng kasabikan, alam na malalapit kay Spark na maaari pa ring mabigo ito. Itinutulak ni Spark ang mga hangganan ng kontrol. Abot ang plasma sa higit 100 milyong degree Celsius 10 beses init ng core ng araw at nakakulong sa magnetic cage na ilang metro ang lapad. Parang may bituin ka sa kamay at umaasa kang hindi matutunaw ang mga pader. Habang lumiit ang reaktor, lumiit din ang espasyo para sa pagkakamali. Sa ITER, may sapat na espasyo para sa pagbabago at pagkalat ng init, samantalang sa Spark, kaunting pag-alog ng plasma ay pwedeng magpatigil agad. Bawat mikrosegundo ng kawalang katatagan ay dapat agad itama ng control system na mas mabilis sa pakiramdam ng tao. Dagdag pa rito, may issue pa tungkol sa tibay ng mga magnet. Ang Repco Tapes na high-temperature superconductor ang dahilan ng Spark. Nakakagawa sila ng magnetic field na halos 2 beses na mas malakas kaysa ITER habang maliit at epesyente. Ngunit hindi pa nila naranasan ang tunay na fusion na kapaligiran. Sa fusion ng deuterium at tritium, naglalabas ng mataas na energyang neutron na tumatama sa mga pader at bahagi ng reaktor.
Habang tumatagal, kayang sirain ng radyasyon ang lahat ng madaanan nito, metal, insulation at superconducting layer. Pag nasira ang Revco coils dahil sa tuloy-tuloy na tama, bababa ang performance at mahirap kumpunihin dahil mahigpit ang pagkakapulupot at pinalalamig ang mga magnet. Pwedeng tumagal ng buwan at milyon ang gastos sa pagpapalit. Hindi pa tiyak kung gaano katagal tatagal ang mga ito sa aktual na fusion at malalaman lang kapag itinayo at pinatakbo ang spark. Isa pang hamon ay ang paglabas ng init. Isa ito sa mga pinaka hindi pa nare-resolve at hindi gaanong nabibigyang pansin na problema ng fusion. Bawat fusion reaction ay naglalabas ng napakalaking enerhiya sa anya ng matinding init sa mismong bahagi kung saan nagtatagpo ang plasma at ang panloob na pader ng makina. Ang mga diverter, mga espesyal na bahagi para sa paglabas ng init, ay dapat kayanin ang mas matinding init kaysa sa loob ng rocket nozzle. Kung pumalya ang diverter, maaaring masira ng tuluyan ang buong vacuum chamber at hindi na ito magawa ng paraan. Nahihirapan ang mga malalaking reaktor gaya ng ITER sa problemang ito, lalo na ang mas maliit na spark. Dahil maliit ang volume, mabilis uminit at konti lang ang surface area para palamigin. Sinusuri ng mga ininyero ang tungsten tiles, likidong metal na patong at advanced na alloy para sa cooling, pero wala pa sa mga ito ang napatunayang epektibo sa power density ng spark. Kahit perpekto ang plasma ng spark, may sariling komplikasyon pa rin ang fuel. Ang deuterium-tritium na gamit sa fusion designs ay malakas pero sensitibo. Madaling makuha ang deuterium sa tubig pero ang tritium ay bihira at radioactive na may half-life na 12 taon lang. Karamihan ng supply sa mundo ay bilang byproduct ng mga heavy water nuclear reactor sa Canada at South Korea at ilang kilo lang nito ang umiiral sa buong mundo. Kailangan ng espesyal na lalagyan at lisensya kaya maaring bumagal ang progreso ng ilang taon. Si Spark ay gagamit ng kaunting dami para sa pagsusuri, pero ang komersyal na kasunod ay mangangailangan ng sustainable na tritium cycle para gumawa ng bagong gasolina habang ginagamit ang luma. Iyan ay isang subfield ng pananaliksik na kadalasan theoretical pa rin. Kung wala ito, imposibleng palakihin ang fusion. Susunod na ang mga regulasyon at lohistika na hamon. Wala pang balangkas sa paglilisensya ng pribadong fusion reactor sa US, habil wala pang gumaganang fusion reactor na nakalilika ng malaking kuryente. Nakikipagtulungan ang Spark developers sa Nuclear Regulatory Commission sa pagbuo ng bagong patakaran na maaring kasing bagal ng engineering. Kahit may hadlang, hindi kailangang lampasan ng Spark lahat yon para maging mahalaga. Kahit di makuha ang full Q na mas mataas sa isa, mahalaga pa rin ang datos na malilikha nito. Ang pagpapatunay sa pisika ng high-field compact reactors ay babago sa direksyon ng larangan. Pinapatunayan nito na kaya na mas malilit na makina maabot ang energy threshold na hindi nagawa ng siyentipiko sa 70 taon. Kung hindi magtagumpay si Spark, maaari pa rin itong makumpirma ang magnetic confinement model na gagabay sa disenyo ng ARC ang susunod na reaktor. Maaring nitong ipakita kung saan nagsisimula ang pagkapagod ng materyales, paano gumawa ng mas magagandang diverter o paano mas epektibong patatagin ang plasma. Diyan nagsisimula ang tunay na revolusyon. Mas naunawaan nito ng mga tao sa Commonwealth Fusion Systems kaysa iba. Marami sa kanila ang naglaan na ng kanilang mga karera sa pagtutok sa mga proyektong hindi kailanman umabot sa ignition. Alam nila na mabagal ang agam. Kaya kapag sinabing posibleng maabot ng Spark ang net energy, hindi ito pagyayabang. Nagsusulong lang sila ng hypothesis na mangangailangan ng ilang taon ng pagdibag, muling pagsubok at muling pagdisenyo para mapatunayan. Alam ng Spark na posibleng hindi gumana ang ginagawa nila, pero alam nilang dapat itong subukan. Bawat hakbang, pagsubok, pagkabigo at pag-aayos ay unti-unting nagpapalapit ng pangarap sa realidad. At kung ang realidad na yon ay kahawig ng hinahabol nila, kahit ang mga hadlang ay hindi na mahalaga kapag nilingon dahil ang pagkakaiba ng imposible at hindi maiiwasan ay palaging nasusukat sa tiyaga.